Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Amen. Alright, so before we proceed po, this coming October po, we will be having our encounter. Lahat po ng hindi pa nag-encounter at gustong maranasan ng encounter, you are all invited po, October 13 and 14. And should you wish to join our encounter po, pwede po kayong makipag-coordinate po sa amin. Pwede po kayong mag-leave ng maaga. Ngayon pala mag-file na po kayo ng leave, so you'll have your encounter with God. Amen? October 13 and 14, please mark your calendar. It's a once-in-a-lifetime event in your life. Amen? Alright, yan. And so also, I'd like to say thank you po sa lahat ng naging bahagi po ng ating anniversary last Sunday. Tagumpay po bang ating anniversary? Palapakan nga po natin ang ating Diyos. Grabe po ang kabutihan niya po sa atin. Praise God. Isa pong matagumpay na anniversary ang ating naidaos last Sunday. Sino po dito yung nandito last Sunday? Taas ang kamay ng mga first-timers. Wow! Praise the Lord. Nakakatuwa po. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos at nawa ay matagpuan ninyo ang tahanan nyo po dito. This is your home and this is your church. Amen. So, palagi po namin kayong i-welcome po sa aming tahanan, sa aming munting tahanan po dito po every Sunday. Amen. And so, our series for today is entitled Wildfire. Sabi niyo, Wildfire. Start na po ako. Alright. Matindi po ang ating pag-uusapan kasi pagka po sinabing apoy, so ang apoy po ay alam po ninyo, nag-spread po yan. So lahat po ng bagay na nag-spread ay mabuting bagay, lalo na kung maganda yung ine-spread mo. So sa atin po, bilang pong simbahan, bilang church, bilang mga Kristiyano, ano po ba dapat ang na-spread natin bilang wildfire? Okay? So unang-una na po dyan, yung ating holy life, na-spread po natin yan. Yung ating ilaw, yung ating asin ay na-spread po, especially the Word of God. Amen? So when we talk about wildfire, we'll be casting vision. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa ating simbahan? Ano ba ang gusto ng Panginoon para po sa ating mga buhay? Now, our mission statement po is based on the Great Commission of Jesus Christ that can be found in Matthew 28, verse 19 to 20. Later po, we will discover, malaman po natin, pag binuksan po natin yung verse, it talks about the main verb, command. Sabihin niyo, command. Okay? Which later on, maintindihan po natin na ang main trabaho po talaga natin is to live out our lives on earth, okay, as if for God, as if for God's glory. Now, it's worth reminding us that the Great Commandment po ang dapat basis po ng ating obedience to the Great Commission of God. Okay? Now, unang question po, para po makapag-start po tayo, ano ang mission ko sa buhay? Tanungin kita, Mami. Anong mission mo sa buhay? Okay? What is your specific mission and vision in life? Huwag na tayong lumayo. Ano ang mission and vision mo sa buhay? Halimbawa, personal life. What is your mission and what is your vision? Okay? Halimbawa, career, o kaya sa family, o kaya po sa ministry. Sino po pwedeng sumagot? Ali, ikaw nga, what is your mission and vision in life, personal life? Tanungin nga natin kung anong mission and vision niya sa personal na buhay. Yung vision ko po, personally, siguro, syempre, yung maging successful po ako in the future. Tapos yung mission ko po is, mga dapat kong gawin. Siguro yung mag-aral. Mag-aral po para sa future ko. Tsaka yung gawin yung best ko. Para, hindi lang para sa future ko, para din sa sarili ko. Tsaka pamilya ko. Yun po. Amen. Vision niya, maging matagumpay sa buhay. Wala pong tao nag-vision na maging drug lord sila. Lahat po tayo, binivision po natin yung sarili natin na magiging maayos at maginhawa yung buhay po natin. Pero, yung mission po, may kaakibat na mission yan. Anong gagawin ni Ali para maging maayos ang buhay niya? Ang mission niya, mag-aral ng mabuti. Ang mission po niya ay magampanan yung tungkulin niya bilang anak, bilang estudyante. Do you get that? Example po, mga magulang. Example. Ang vision niyo po ba sa inyong mga anak ay makatapos ng pag-aaral? Di ba lahat po yan vision ninyo? Hindi pa nangyayari, napapanaginipan mo na umaakyat ka sa entablado, naka-black toga. Tama po ako. Vision natin yan. Gusto natin mangyari yun. Ang vision natin
para po sa ating pamilya is that maging maayos ang buhay ng mga anak natin. Tama po? Nabivision natin yun eh. Tama ba? Maliliit pa lang yan. Tama? Nakita nyo na agad. Merong magandang future tong batang to. Nabivision mo na. Tama? So wala pong magulang magbivision po ng pangit sa kanilang mga anak. Yan ang vision natin. Kaya lang, yun ang vision natin. Ano ang mission natin ngayon? What is our mission? So mission po ng mga magulang, kung yun ang vision po natin is that, ang mission natin mapalaki at mabantayan po natin ng maayos ang ating mga anak. Tama po? Amen. So ibig ko pong sabihin, para po mas maintindihan po natin, ang mission and vision po ay magkadugtong. Palagi po silang magkadikit. Example po. Okay? Example. Yung Google. Ang mission po ng Google is to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Goal po ng mission po nila yan. Na vision po nila yan. That's why it's now happening. Microsoft. Ang Microsoft po, ang mission statement po nila is to enable people and businesses throughout the world to realize their full potential. Okay? Ito pa, Walt Disney. Ang mission po nila ng Walt Disney is to make people happy. Yun po ang mission po nila, to make people happy. Walmart. Ang Walmart po is to give ordinary folk the chance to buy something as rich people. Yung Jollibee na lang. Okay? Ang Jollibee po, to bring great taste and happiness to everyone. Diba? Kahit po matanda, pag nakita si Jollibee, ano dala ni Jollibee? Happiness. Tama po ako? So yung vision nila, yung mission po nila, nakikarry out po nila. Tama? Now, ano po ang mission at vision po ng church? Ang mission po ng church, for you to know, is to win souls and make disciples. Yan po ang dahilan bakit meron po tayong simbahan sa Malabon. Ang mission po natin ay i-win ang kaluluwa, gumawa po ng mga disipulo. At ang vision po natin is to see God's kingdom advancing in every nation. Okay? So may vision po tayo. Okay? Meron po tayong vision po sa ating church. Palalakihin po natin ang ating church sa Malabon, hindi lang po in quantity but also in quality. Gusto nating dumadami po tayo. Gusto po natin maging asin at ilaw po tayo sa community po natin. Hindi lang sa community natin eh. Gusto natin maging asin at ilaw po tayo sa ating tahanan. Amen? Gusto natin makagawa po tayo ng lasting impact dito po sa ating community sa Malabon. Amen po ba? Kaya lang, vision po natin yun. Pero ano ang gagawin natin dapat? Ano ang mission po natin? Ang mission po natin, anong dapat natin gawin? We need to share the gospel. We need to share God's love in tangible ways. Kailangan nilang maramdaman at kailangan po nilang malaman na mahal po sila ng Diyos. That's why, ang mission and vision po, palagi pong magkasama talaga. Nagigets niyo po ako? Say amen. Ang mission po ay statement. Ang vision po ay picture or snapshot. Nagigets? Ang mission po is what we are supposed to be doing. Ang vision po is what will be in the future. Do you get that? Ang mission po informs, pero ang vision po, it inspires. Ang mission po, ang tinitira po niyan, head, pero ang vision po, ang tinitira, heart. Ang vision po, ang una, pero ang second po ay ang vision. Nagigets? Ano po sabi sa Matthew 28 verse 19 to 20? Sabi doon, ito po ating mission na, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Amen? Yan po ang mission natin. Wala pong ibang binigay ang ating Diyos na dapat po natin gawin. Nung umakyat po ang Panginoon sa langit, okay? Nung umakyat po ang ating Diyos, wala po siyang ibang pinagawa, kundi ito po. Therefore, go and make disciples of all nations. Amen? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Yan po ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen?
Ano po ang vision natin? Revelation chapter 7 verse 9. After this, sabi doon, I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation. So ito po yung nabivision po natin. Okay? Bakit po tayo magtatayo ng mga simbahan sa iba-ibang lugar hanggang sa iba-ibang bansa? Kasi ang vision po natin is that makakita po tayo ng great multitude that no one could count from every nation. From every tribe, people, and language standing before the throne and in front of the Lamb. Nagigets siya po ako. That is a big vision ay binibigay po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Say amen. Kung ito po'y ating yayakapin, we will become a wildfire that cannot be contained. Pagka sinabi mong wildfire, meron po mga wildfire sa ibang bansa dahil sa global warming. Pagka nagkaroon ng apoy, hindi mo maaapula yan eh. Dumidila na lang yan sa mga bahay-bahay, tapos yung bahay nasusunog na. Didila lang ng didila, tapos kumakalat na. Ganon din po tayo. Pag tayo po, niyakap natin yung calling po natin sa Panginoon, if you will understand the vision and vision God has given us, we will become a wildfire that cannot be contained. Are you there? That's why po, ang reading po natin will come in Matthew chapter 9, verse 35 to 38. And allow us, payagan po natin ang ating Panginoon na pagpalain tayo ng kanyang salita. Let's read po in Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Dito lang po tayo iikot ngayong umaga. Amen? Are you ready? Basahin po natin in Matthew 9, verse 35 to 38. Sabi doon, Amen. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. That is the word of God. Palapakan nga po natin ang ating Diyos. Bigyan ko po kayo ng background ng Matthew 9 po. Ang book of Matthew po is account of Jesus' ministry. Kapag gusto niyo pong mabasa yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ang book po ng Matthew is account of Jesus' ministry during His life here on earth. So bago po mag-start si Jesus Christ ng ministry po niya, dyan po natin mababasa na iniwan po niya ang Galilee. Ang Galilee po ay bayang kanyang sinilangan. Mababasa natin yan in Matthew chapter 4. At ang unang ginawa ng Panginoon is that, nung iniwan po niya ang kanyang comfort zone, na ginawa po ng ating Diyos is that He calls 4 fishermen. Tumawag po siya ng 4 na mangingisda, namely Peter, Andrew, James, and John. At ang sabi niya sa kanila, halika kayo, sundan niyo ako. So immediately po, yung 4 pong yung sinasabi ko po ay nag-OJT. At ang sabi ng Panginoon, o sige, pagmasdan ninyo, mag-observe kayo on how I do ministry. So yung 4 po nag-observe, habang si Jesus Christ po ay nag-minister to many people. Ang ginawa ng Panginoon, He went through Galilee, throughout Galilee. At ang ginagawa po ng ating Panginoon, nagtuturo, nagpipreach, nagpro-proclaim ng gospel, nagpapagaling ng bawat sakit. Kaya yung pain po ni Jesus Christ, yung kanyang kasikatan, dahil grabe po ang ginagawa po niya, amen, ay nakarating hanggang Syria, sa lahat po ng mga nations surrounding Galilee. Amen? Nakarating. Kaya lahat po ng may sakit, lahat po ng demon possessed, dinadala po sa kanya. So pag nakita niyo po dyan sa verse, huge crowds. Yun ang nakalagay. Huge. Huge crowds now are following Jesus Christ. Saan galing yung crowd? Galing po sa Galilee, galing sa Decapolis, galing sa Jerusalem, across Jordan. Diyan po galing. Imagine mo, ang ministry po nila naglalakad. So meaning,
Nag-cause po sila ng sobrang traffic. I mean, famous na tao, sinusundan ng crowd. Eh di ano mangyayari nun? Ang dami po nilang naistorbong negosyo. Sinusundan siya ngayon ng crowd. Sinusundan siya ng mga tao. Huge crowds are following him. Bakit? Si Jesus Christ yung time na yun, wala pong permanenteng lugar ang ministry niya. Lakad ng lakad. Jesus had been traveling throughout. Palakad-lakad, palipat-lipat, from one city to another, from one village to another. Ganyan po ang ministry niya. Preaching about the kingdom of God. Di lang yun, nagpapagaling ng may sakit. Kaya pag nandiyan na po si Jesus Christ, mistula pong merong, medical mission. Pag nandiyan si Jesus Christ, nasa Malabon, kunwari, Potrero, may medical mission si Jesus Christ. Ang tao nandiyan, nagdadagsaan. Lahat ng may sakit, lahat ng may demonyo dinadala sa kanya. Pagpunta naman ng Marulas, doon merong medical mission na naman si Jesus Christ. Ganun siya katindi. Amen? Yun ang ginagawa ng ating Diyos. That's why huge crowds are following Him. Huge crowds. Kaya nung makita niya po yung crowd, na lagi siyang sinusundan, nakita niya ngayon, He was deeply moved with compassion. He was deeply moved with compassion. Sa ibang salin po, pag nabasa po natin, He was moved with pity for them. Pity. Naawa siya sa tao. Bakit daw? Ang description po ng Panginoon is that these people were harassed and helpless. Yun ang tingin niya sa tao. Kagaya daw po ng mga tupa na walang pastol. Amen? Now, let's talk about compassion. Ano po ba yan? When we say compassion, it is a sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortune of others. Kapag sinabi po pala natin compassion, it is literally, ang ibig sabihin yan, is to suffer together. Amen? Sabi po ng mga researchers, it is defined as feeling that arises when you are connected with another suffering. Like for example, may suffering yung kapatid. Nalaman ko yung suffering niya. Nagkaroon ako ng feeling, okay, dahil connected ako sa kanya, na-motivate ako na i-relieve ko yung suffering ng tao. Amen? Kaya po yung Latin root, sabi dyan, the Latin root for the word compassion is pati. Pati, which means to suffer. Dinagdagan ng com na prefix, naging to suffer with. Ano pong kabaliktaran ng compassionate? Uncompassionate, definitely. Meaning, pag wala po tayo nito, we feel indifferent. At wala na po tayong pakialam sa ibang tao. Amen? Hindi na tayo emotionally affected by the sight of someone who's crying. In short, pag ang isang tao po ay wala ng compassion sa puso niya, wala na po siyang pakialam kung may nasasaktan, kung merong nahihirapan, o kung merong pong umiiyak. Amen? Kaya po dito sa binasa po natin is that gusto na Panginoon ibalik ulit tayo dun sa puso niya, dun sa puso ng Diyos. Amen? Kung for the longest time, diba? Trabaho, bahay na lang ang ginagawa mo. Sometimes hindi mo na nakikita yung pamilya mo, kunwari lang. At hindi mo na alam kung anong nangyayari sa kanila. At wala ka na rin pakialam, ano ba nangyayari sa mga yan? Hindi ko na alam. O may nadadaanan tayong mga tao, hindi na rin natin alam. Even sa opisina, hindi na rin natin alam. Ano ba kayo nangyayari sa mga taong ito? We don't take time. Pero gusto ng Panginoon, bilang mga asin at ilaw po, bilang mga Kristiyano ng Panginoon, is that magkaroon tayo ng habag sa tao. Magkaroon tayo ng compassion. Kasi that is the reason why God has called us. Yan po ang rason bakit po tayo tinawag ng ating Diyos eh. Amen? Yan ang rason bakit yung bahagi po ng puso ng Diyos ay nasa sa atin. At ang tibok po ng Panginoon, ang tibok ng puso ng Diyos ay ating nararamdaman. Amen? Naririnig niyo ba ako sa likod? Amen. Say amen. Now, exemplified po sa buhay po ng ating Panginoon, exemplified sa kanyang buhay, is this. Ipinakita po niya kung papaano magkaroon ng compassion. Amen? Sa 3 bagay. 3 things po na ginawa niya that will move people to compassion.
3 bagay para po ang tao ay magkaroon ng heart for the lost soul again. 3 bagay para po maging wildfire po tayo that will spread. Amen? That will spread throughout. Okay? Number 1, paano tayo magkakaroon ng compassion? How to have a heart for the lost? Number 1 is by seeing it. Sabihin nyo, see. See. Yan. See. Tingnan sa Tagalog. Remember, si Jesus Christ po noong panahon niya, He is going around. He had been traveling. Amen? Si Jesus Christ po noong panahon po niya, nakita po niya all walks of life. Hindi lang siya bumibisita sa mayayaman at sa mga wealthy na tao, pero bumibisita rin po siya sa mga mahirap at sa mga villages po na hindi pinupuntahan ng tao. So meaning po, ang ating Panginoong Hesukristo po, nakita po niya. He saw the souls of the meanest in the world. Kaya nang tinitingnan ng Panginoon ang tao, kahit pinakawalang yapa yan na tinatawag nila, ang tingin po ng Diyos doon, precious. Sabihin niyo, precious. Nakita niya ang kaluluwa ng mga mga walang yung taong yan. Pero nung tinitimbang ng Panginoon, yung value po ng kaluluwa, nakita niya valuable. Nakita po niya precious. Amen? Bakit kailangan natin, kagaya po ni Jesus Christ, kailangan nating buksan ang ating mga mata? Bakit mo kailangan i-open ang mata mo sa kapwa mo o sa ibang tao? Amen? Bakit kailangan buksan natin ang mga mata natin? Amen? Example lang po, siguro ako, because I am a youth pastor before, madalas busy po talaga. Sometimes, pag hindi mo hinintuan ng tao at tiningnan siya talaga, kasi po minsan, dati ako po, ang ugali ko po, ang young people, tinitingnan ko po mula ulo hanggang paa po. Pag hinintuan ko, tinitingnan ko po sinisipat. Alam niyo po kung bakit? Sa generation po ng mga bata, makita niyo yung masayang-masaya. Pero one time po kasi meron ako napansin, young people, saya-saya, saya. Ang saya, tawa na tawa. Akala mo, walang problema. Pero napansin ko po, may mga linya dito. May mga linya siya, ang dami. Akala ko design. Akala ko nga tattoo eh. Sabi ko, may tattoo ka dyan? Ganda naman. Pero alam niyo po ba, bakit ang dami niyang lashes? Yung pala yung bata, nakita mo masayang-masaya, pero sa gabi, naglalaslas. Diba? Pag hindi natin hinintuan ng tao, tingnan yung kanilang buhay, hindi natin malalaman, meron sila daladalang problema. Ngayon, ganun eh, pasad. Pasad po ang tawag namin doon. Nakita mo tawa ng tawa, pero malalalim ang problema. Kaya yung mga tao po na kaya pong itago ang problema nila sa pagtawa po nila, huwag niyo paniwalaan yun eh. Amen? Sometimes, yung mga taong sobrang masasaya at sobrang joyful po yung itsura po nila, sila pa yung may pinakamamabigat na dinadala. Amen? Itinatago lang. Naintindihan niyo po ako. Say amen. Bakit natin kailangang hintuan at tingnan yung ating mga kapatid? Kasi yun po ang ginawa ng ating Diyos eh. Remember, ang ating Diyos po bumaba sa lupa. Hindi po siya bumaba para po mag-staycation na. He went down here to save lives. Ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Nung naging tao po siya, nabuksan ng mata niya bilang tao at nakita niya ang tunay na estado po ng mundong ginagalawan niya. Kaya wala pong bagay na hindi po nakarelate ang Diyos sa atin eh. Kasi ang Diyos po natin, nung nagkatawang tao, nakaranas ng pain, nakaranas ng hate, nakaranas po ng ridicule, nakaranas ng sakit, nakaranas ng init, ng lamig, ng gutom. Kaya there's nothing that God cannot relate to us. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, kayang makarelate ng Diyos sa atin kasi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Ganun po katindi tayong inabot ng ating Diyos. Amen? Hindi niya inisip ang pagiging Diyos niya, ha? Anong ginawa niya? Inilagay niya ang kanyang sarili sa atin para maintindihan niya tayo. Kagaya po ng ating Panginoon, if until today,
You are drawn to yourself. If until today, may issue ka pa din sa sarili mo, kung hanggang ngayon puro na ng sarili mo ang issue mo, tumigil ka na. If until today, ang dami pa din dapat ayusin. Diba? Sino dito nag-aayos pa ng buhay? Ayusin ko muna yung sarili ko. Ayun, tagal-tagal na. Nag-guess niyo po ako, pero pag hindi po natin tiningnan ang buhay po ng ibang tao, alam niyo sa loob po ng church, ang pinakamaganda rito. May problema ka, pumunta ka ng church. Kung may iniisip ka, pumunta ka sa mga kapatid. Kung meron kang mga pinagdadaanan, it's better to have the brethren with you. Alam niyo kung bakit? Kasi pag narinig mo yung problema ng mga kapatid mo, doon mo marirealize, maswerte ka. Pag nakakarinig ka ng problema ng ibang tao, alam niyo ba na sa research, it's better to hear problems of other people than hearing your own problem all the time. Kapag lagi po tayong indulge sa sarili po nating mga problema, wala po tayong magagawa. Madedepress po tayo lalo. Pero ang tao, gusto mo mawala yung depression niya, dalhin mo siya doon sa mga taong mas mabibigat pa yung problema sa kanya. Doon niya marirealize, napakaswerte niya. Amen? The moment you hear problems of other people, ano sasabihin mo? Ay, grabe naman pala yung kapatid ko na yun, grabe yung pinagdaanan niya. Yung akin, ganito lang. Diba? You will then realize God is good. Napakabuti ng Panginoon sa akin. Amen? Pag di natin binuksan ang ating mga mata sa ibang tao, magugulat na lang tayo isang umaga. Kung hindi ikaw, baka yung kaibigan mo, mahal mo sa buhay, baka wala na, bumitaw na yan. Pag hindi natin tiningnan at hindi natin nakita sila bilang mga tao, bilang mga shepherd who are helpless and harassed. Are you there? Si amen. Okay? Lalo na po sa social media, mga magulang, hindi po kayo marunong mag-Facebook, hindi po kayo marunong mag-social media. Turuan niyo po ang sarili niyo mag-social media kasi ang mga bata, doon yun makikita ko no pinagdadaanan. Most of the young people today, binaburst out nila, feeling sila doon sa social media. Hindi ka marunong, hindi mo alam. Gusto ko na mamatay, mga ganun na posting ng mga yan. I wanna end my life. Goodbye Philippines, goodbye world. Ganon na mga post ng mga yan. Tapos mga black picture na. Hindi mo alam eh. Diba? Hindi mo alam, may umaaway na sa kanila sa Facebook. Minumura sila. Hindi mo alam sa Facebook, binubuli na. Ang dami pinagdadaan. Ang laki ng mundo ng bata ngayon. Lalo na yung mga younger generation natin. Imagine niyo, ang generation natin, yung grabe na technology. What if paglaki pa ni AC, paglaki ni Marky, paglaki ni Tim, ang laki ng mundo ng mga yan. At almost hindi na tayo makikilala ng mga yan dahil sa dami nilang mga koneksyon. Laki ng mundo nila. Not unlike before. Pwede nating yakapin, eto lang ikaw eto lang yung taong pwede mong makasalamuha. Eto lang yung mundo mo. Pag nilabas mo ng school, alam mo pa rin yung mundo nila ron eh. Pero ngayon, hindi lang school ang mundo nila, hindi lang yung community mo, hindi lang yung family mo, pati yung social world, mundo nila. Hindi mo alam sinong kaibigan yan, hindi mo alam sinong kumukonekta sa kanila, hindi mo alam. Pero hindi natin sila makonstrain, hindi natin sila mabantayan. We didn't know, baka may boyfriend na po yung foreigner. May apam. Siguro yung mga lola natin, marunong lang Facebook ngayon, baka may apam ng mga boyfriend yan eh. Diba? Totoo po. Ang dali na lang manligaw ngayon sa Facebook. Diba? Ganun po katindi ang technology natin today. Kung di natin bubuksan ang ating mga mata, di natin alam yung kapatid natin. Hindi natin alam. Baka bumitaw na. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo, pagmasdan mo. Diba? Pagmasdan mo, tinitigan mo ba yan? Sinipatan mo ba? Anong itsura niya? Baka mamaya di mo nakita pagod. Yung asawa ko pala, pagod na. Diba, di mo alam. Yung ganito. Diba? Tingnan. Pagmasdan. When was the last time pinagmasdan mo yung asawa mo? Diba, yung kapatid mo, pinagmasdan mo. Yung mga mahal mo sa buhay, pinagmasdan mo. Amen? Say amen. That's number one. Bakit napaka-importante yan? Importante yan.
Amen? Say amen. Number two, hindi ko lang kailangang makita. Okay? I need to see it also. I need to feel it. Feel. Sabihin niyo, feel. Okay. Nakita niya yung need. Ang ginawa ng Panginoon, He sympathized. He felt it. Nakita niya, naramdaman niya. Nagkaroon ng effect sa kanya yung nakita niya. Amen? Nakakakita ka ng lashes sa wrist. Ano effect nun sa'yo? Ano effect nun sa'yo nakita ka ng lashes? Diba? Ano effect nun? Wala lang. Pero ang tao, kapag naramdaman niya, yung need ng ibang tao, nagkakaroon ng effect yun sa kanya. So ang ating Panginoon, ganun na nangyari. Nung nakita niya, nung nag-observe siya, nung nag-interact siya with people, probably ang ginawa ng Panginoon, He had an exchange of conversation. And probably ang ginawa ng ating Diyos, nakinig. Ang ginawa ng Panginoon, probably, ako po sigurado, nakinig ang Diyos sa tao. Amen? Meaning, naramdaman niya, nagkaroon siya ng relationship with them. Nagkaroon siya ng relasyon sa mga taong ito. Amen? When was the last time you listened to other people? Alam niyo ba na pinakamahirap gawin? Makinig. Makinig sa ibang tao. When was the last time nakinig ka doon sa problema ng kapatid mo, problema ng anak mo, napakinggan mo ba talaga sila? Meron ba silang boses? Meron ba silang boses para sabihin kung ano yung nararamdaman nila? Did they ever say, Mama, ganito po yung nararamdaman ko. Papa, ganito yung nararamdaman ko. Me, ganito po yung pinagdadaanan ko. Did they ever tell you their problem? Did you ever listen to them? Napaka-importante nun yung pakikinig. At napaka-importante din po sa pakikinig, yung hindi po natin ini-invalidate yung feelings ng tao. Ano ka ba naman? Nalit-lit lang naman ng problema mo, iniisip mo pa. Minsan yung maliit sa isang tao, mabigat sa kanya Magkakaiba po ang tao Kaya we can never invalidate each other's feelings or their needs. Ano po ginawa ng Panginoon? Umiyak siya kasama ng tao. Hindi lang niya nakita, hindi lang siya naawa. Hindi lang po niya tiningnan, pero ang ginawa ng Panginoon, umiyak siya kasama nila. Amen? Say amen. Baka mahulugan to ng speaker. Okay? Wala magdadala sa'yo sa ganong pagkaawa kung hindi mo narinig at hindi mo nakita. Amen? Verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them. Look at me. Because they were harassed and were helpless, like sheep without shepherd. Anong ginawa ng ating Diyos? Nung nakita niya ang crowd, sinusundan siya Nakita niya ang crowd, ang dami. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi niya pinaalis. Ang sabi ng mga disciple niya, Lord, pauwiin na natin. God, gabi na Paalisin na natin itong mga to. Pero sabi na Panginoon, hindi sila aalis. Pakakainin natin sila. We will feed them. Sabi ng mga disciples, Sabat ngayon, Lord, hindi tayo pwedeng gumawa ng kahit ano. Ang sabi ng Panginoon, hindi, huwag mo itabo yan. Pagagalingin natin yan. Bakit? Because that time, si Jesus po is sympathetic. Meron siyang genuine concern. Amen? Hindi yan yung awa na naawa ka tapos wala na. But Jesus is genuinely concerned because He suffered with these people. Say amen. Say amen. Kaya nga po ang compassion, originating from compatile, literally means to suffer with. Ang compassion po is hindi lang nalungkot ka, hindi lang yung naawa ka, pero naapektuhan ka at nilagay mo yung sarili mo dun sa tao. Nung na-confront ka with someone suffering, na-motivate ka to relieve that. Amen. Meron kang ginawa. And that leads to our third point. Okay? Ano yung unang point? See. Pangalawa, feel. Pangatlo, you act. Simple lang. Nakita ko, naramdaman ko, may ginawa ako. Amen? You see, you feel, you act. Nung makita mo yung need, nag-sympathize ka, pero hindi ka lang naawa, may ginawa ka din. Ano ginawa ng ating Diyos?
Nung sinusundan po siya ng crowd, nakita niya, kawawa naman. Naramdaman niya yung need ng tao. They were helpless and harassed. Pero ginawa ng Panginoon, imbes na palayasin ang ginawa niya, He healed them. He feed them. Amen? Hindi lang siya nag-sympathize. He touched them. Hindi lang niya pinakinggan. Niyakap niya. Inabot niya. Hindi niya pinaalis. Pinagaling niya. Amen? That's why yung pity ng ating Diyos, yung awa ng ating Diyos, yun ang nagdala sa Kanya down from heaven to earth up to the cross. Yung awa po ng ating Panginoon ang naging dahilan ng Kanyang pagbaba sa lupa. Look at me. Yung awa po ang nagbitbit sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hindi na siya nag-sympathize nag-empathize pa. Iba ang sympathy sa empathy. Pag sinabi mong empathy, nilagay mo yung sarili mo doon sa loob ng sapatos ng tao. You put yourself as sinner. Yun ang ginawa ni Jesus Christ. Nilagay niya ang sarili niya bilang bilang makasalanan. At nakita ng Panginoon kung ganong napaka-importanteng maligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. Amen? Ano sabi ng ating Diyos? Ang laki ng harvest, samahan ako ng banda. Huge are the harvest. Ang laki, sabi ng ating Diyos. At itong mga taong ito, nasa labas sila, they need a shepherd. Kailangan nila ng magpapastol sa kanila. They need someone to care for them. Kaya sabi niya sa verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few. Very true. Nung panahon ni Jesus Christ, yun na yan up to day. Mind you, hindi po niya yan sinabi sa crowd Sinabi po niya sa mga disipulo niya. Ano sabi niya? The harvest is plenty, but the workers are few. Amen? Hindi niya sinabing, ang dami nito, hindi ko to kaya mag-isa. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon is that, ang dami nito. Hindi niya sinabing, pwede niya sabihin, mag-harvest kayo nung ginagawa niyo. Diba? Pero nagbitaw ang Panginoon ng isang matinding analogy nung sinabi niyang, the harvest is plentiful, but the workers are few. Isang analogy. Tanong niyo sa akin kung ano. We've got a lot of work to do. Nung sinabi ng Panginoon, ang dami niya, no? Ang analogy nun, ang dami nating dapat gawin. Amen? Hindi mo kailangan maging magaling, maging mahusay na mahusay, maging matalinong matalino, maging mayaman na mayaman para ipakita. Amen? Okay? Ang kailangan, para po magmahal ng tao, hindi po ganyan. Ang kailangan lang po natin, compassion. Sabihin niyo compassion. Isa lang po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Verse 38. Okay? The harvest is plentiful, but the workers are few. Di natin kaya yan, ang sabi ng Panginoon Diyos. Verse 38. Pray to the Lord of the harvest to send out laborers. Again, hindi po niya direktang sinabi sa kanila hindi niya direktang sinabi na sila ang isi-send out niya. At ang sabi niya, dapat mag-pray tayo. Dapat mag-pray tayo. Isa na naman pong matinding analogy ang sinabi ng ating Panginoon. Amen? Ano sabi niya? Hindi po literal, mag-pray ka para may isa na ibang tao ang Panginoon sa pamilya mo, hindi. Ikaw ba magpe-pray ka pa na mag-send ang Diyos ng ibang tao para abutin yung mahal mo sa buhay? Hindi. Lord, iligtas mo yung pamilya ko, gumamit ka ng tao. Hindi na po natin ganun ipapanalangin Kung pwedeng tayo naman ang gamitin ng Panginoon. Amen ba? Mag-pray tayo na tayo ang gamitin ng ating Diyos, hindi ng ibang tao. Mag-pray po tayo na magkaroon po tayo ng puso. Mag-pray po tayo na buksan po yung ating mga mata. Mag-pray tayo, maramdaman natin sila. Mag-pray tayo na makagawa tayo ng paraan. Amen? Say amen. So why? Why serve? Ba't natin kailangan gawin yan? Why do the mission? Why share Jesus Christ? Bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Amen? Ano pa bang gusto natin gawin sa buhay po natin bukod dito? Tingnan niyo po yung compassion po ni Jesus Christ on people. Lahat tayo, look at me church, meron tayong storya of coming in faith to Christ. Lahat tayo may kanya-kanya po tayo ng story, kanya-kanyang story paano tayo nakilala sa Panginoon.
Pero kaakibat din po ng mga storya na yan is yung may mga tao na nagbigay ng buhay kay Kristo para i-fulfill yung calling po nila. Once in your life, minsan sa buhay mo, nangailangan ka ng shepherd. Once in your life, nangailangan ka ng taong magbibitbit sa'yo sa Diyos. Likewise ngayon, madami ang in need of a shepherd. Madami in need of people who will care for them and lead them to Jesus Christ. Anong gagawin natin? You need to see. You need to feel and act. Go and lead these people to Christ. Yun po ang dapat natin gawin. Kaya pong simbahan po natin, ay yun po ang ating trabaho, wala nang iba. Tama? Wala po tayong ibang trabaho kundi po yun. Kagaya po ng panahon po ni Pedro, ni Peter. Alam niyo ba, nang binabaan po sila ng banal na Espiritu Santo, nagkaroon po sila ng tremendous power. Tapos si Pedro, nag-preach po ng gospel 3 minutes. 3 minutes and 3,000 people were saved. 3,000. Ilang minuto? 3 minuto nag-preach. Ako po ilang oras na? 40 minutes na. Hindi ko po alam kung masisave pa yung nakikinig sa akin eh. Pero sila 3 minutes, 3,000 were saved. Imagine. Amen? Sa panahon po natin ngayon, yan po ang challenge sa atin. Anong gagawin mo halimbawa meron ka lang 3 minuto para i-share ang gospel? That is our challenge today. May tuturo po ako sa inyo bago po tayo umalis. This is just a 1-minute witness. We call it a 1-minute witness. Alam niyo po lahat ng Bible para po makapag-share kayo sa labas. No. But you just need to do this. 1-minute witness. Next slide. Ang tawag po namin dito is permission. Labas mo nga anak. Permission. BC, before Christ. TP, AD, and if I had not met Christ. 1 minute. Sa loob po ng 1 minute, pwede mo nang gawin yan. Okay? Ano po yung permission? Permission is this. Is that, tatanungin mo lang, what would you say is the best thing that has ever happened to you? Halimbawa, meron ka pong kaibigan, meron kang kakilala, gusto mong share ng gospel, gusto mong ipakilala si Jesus Christ. Wala kang entry point, kundi ang sabihin, pwede ba kita makausap? May tatanong lang ako. Ano yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo? So yung tao ngayon, nag-iisip siya ng magagandang bagay na nangyari sa buhay niya. Pag nasabi niya na, now it's your turn. Ako naman, ito yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Nag-gets ako? Say amen. Tatawagin ko nga si Nads, pasasampulan natin ng permission. Yes, 1 minute lang. What is the best thing that ever happened in your life? Happy birthday! Pastor, ano pong gagawin ko? Mag-1 minute. What is the best thing? Ako po, yung tinanggap ko po si Lord sa buhay ko. Tutuloy ko po ba? Sige. Ayun, yung best thing po na nangyari sa buhay ko is yung tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Kasi before po, kung i-describe ko po yung buhay ko is empty. Yun po yung word, empty. Kumbaga sa kwarto, walang laman, madilim, broken, at saka meaningless. Yun po, empty, broken, meaningless. Kasi galing po ako sa broken family, tapos wala pa akong pangarap, walang meaning yung buhay ko. And then, nung high school po ako, may isang babae po na tsinaga niya po ako puntahan sa bahay namin. Every Tuesday po yun ng gabi. Sinashare niya po sa akin yung Word of God. Pero nung time po na yun, parang wala pa akong pakialam sa mga sinasabi niya. Nakikinig lang ako kasi sayang naman yung effort niya. Pero one time po, namimiss ko po yung tatay ko, nasa Saudi, tapos yung mga kapatid ko nasa Malabon. Ako po naiwan po ako sa stepmother ko. And then feeling ko mag-isa lang po ako noon. Tapos tinanong niya po ako, sabi niya sa akin, Nadine, may emptiness ka bang nararamdaman sa buhay mo? And then sabi ko, meron po. Tapos umiyak na po ako ng umiyak kasi na-hit niya po yung laman ng puso ko emptiness. And then sabi niya, alam mo, pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, yung emptiness na nararamdaman mo, kaya niyang punuin, kaya niyang alisin. Then, nung araw din po, nung gabi na rin po na yun, tinanggap ko po si Jesus sa buhay ko. And then, doon po nagsimula, nagbago yung buhay ko. Hanggang sa ngayong araw po na ito, binabago po ng Diyos yung buhay ko. Yung dating empty ngayon po, punong-puno po ng pagmamahal.
Yung dating broken po, binuo na rin po niya, literally and figuratively, kasi naging maayos po yung pamilya ko, nagkabati-bati po yung mga magulang ko, mga kapatid ko. Kahit hindi po kami magkakasama sa isang bahay, pero ngayon po, alam ko, buong-buo po kaming pamilya. And yung dating meaningless po na buhay, inisip ko kung hindi ko po nakilala si Jesus sa buhay ko, nung kabataan ko, siguro po, hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral, hindi po siguro ako nagtatrabaho ngayon. Siguro ngayon po, baka 10 na po yung anak ko, and baka wala po akong tinitirhan, baka po ganun. Pero sobrang baliktad po, sobrang binaligtad po ng Diyos yung buhay ko. And alam nyo yung tao po na yon, na tsinaga po ako every Tuesday po, si Pastor Rawari po yun. Yun lang po. Amen. Permission. Ang dali. Di ba? Amen. Thank you, Lord. Permission. What would you say is the best thing that's ever happened? Ang dali. Di mo kailangang kapisaduhin buong Bible. Sasabihin mo lang ano yung best thing nangyari sa buhay mo. 1 minute. Pag hindi 1,000 po na save. Tama? Mas may impact yung storya. Tama? Pangalawa, ito lang dapat natin gawin. Number 2, is yung tinatawag nating before Christ. Lahat tayo may before Christ story. Amen? Tatawagin ko naman si Kuya Kaloy. Kuya Kaloy, lika nga. Birthday din niya, alam ko. Ang dami may birthday. Kuya, kwento mo nga sa amin, what was your life before you met Christ? Saglit na po, 1 minute na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya kayo, palagi ako nakasombrero kasi kung minsan pag inaalis ko to parang inahanap yung ulo ko. Salamat sa Panginoon. Binigyan mo ako, pastora, ng pagkakataon para ma-share ko rin yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ako, lumaki akong, nung bata pa ako, grade 3, wala na akong father. Ngayon, sa probinsya, grabe hirap doon, di ba? Kahit kape nga, hindi kami makabili noon nakikihingi lang sa kapitbahay. Ngayon, yung grade 1 hanggang grade 6, puro trabaho, mabibigat, hanggang high school. Nagkasakit pa ako. Kasakit ako ng sakit sa puso, rheumatic heart. Nagsusuka ako ng dugo, yung baga ko nung ma-x-ray, ganito ng butas. Kaya pag gumaganon ako, araw-araw yun, mga 1 linggo siguro. Talaga yung katawan ko noon, ang bilis bumagsak talagang. Sabi ko, kasi pangarap ko nung magsundalo. Sabi ko, Lord, may sakit na ako. Sabi ko, paano ako makapagsundalo nito? Pwede ba pagalingin mo ako? Sabi ko. Ngayon, sabi ko sa nanay ko, Inang, sa Ilocano kasi Inang eh. Inang, ba't kaya tuwing umaga nagsusuka ako ng dugo? Tapos ang dami, sabi ko. Ngayon yung nanay ko, nagmadali rin, natakot. Sabi niya, punta tayo sa lulo mo. Hingi tayo ng pampagamot mo, sabi niya. Nakahingi kami ng 25 pesos. Punta kami sa ospital, nagpa-x-ray. Na-x-ray nga ako, wala mong gamot. Kaso nabili namin ganitong buti. Nakita ko TB, tuberculosis, yung pala sakit ko, TB na. Sabi ko ba, ininom ko lang na 1 beses, wala na. Siyempre, paano ka gagaling? Wala ka ininom na gamot. Ngayon, sabi yung mga iba, ito ilaga mo, gamot sa TB yan. Siyempre, sumusunod din ako. Kaya lang, wala rin. Kaya lang one time na yung kapatid ko, umuwi sa probinsya, Pastora, baka lumagpas tayo, hindi naman. One time, umuwi yung kapatid ko, nag-attend siya ng sinama sa Jesus is Lord, nung na yun. Ngayon, narinig ko yun, sabi niya, Inang, alam mo si Ate Marlene, yung nasa Hong Kong na ngayon isinama ko sa nagsasayawan, nag-iyakan, nagkakantahan, sabi niya. Narinig ko yun. Sabi ko, makarating lang ako sa lugar na yung gagaling ako. Dito na. Inang, sabi ko, sama ko sa Manila. Kaya lang yung time na yun, ganun na ako, talagang parang wala nang pag-asa kung di ako pinagaling ng Lord. Di sabi, sumama ko. Ngayon, sa UN yun. Nung time na yun, habang naglalakad kami papasok, yung buong katawan ko, ang lamig. Tapos sabi ko, umiiyak ako na masaya. Sabi ko, ba't ganito nararamdaman ko? Di, parang siyempre, na-ignorante ako dahil, ba't ganun?
Ngayon, dinasara loob na kami. Nag-present worship. Sabi ni Brother Eddie, no, yung mga may sakit, pag-pray natin sila para gumaling, sabi gano'n. Ngayon, tapos ng present worship, sabi ni Brother Eddie nung mag-pray na, yung mga may sakit, itaas yung isang kamay nyo. Tapos isang kamay nyo, patong nyo sa dibdib nyo, sabi niya. Ngayon, sabi niya, Lord, in the name of Jesus, pagalingin mo yung mga may sakit, sabi niya. Sumigaw ako, Lord! Pagalingin mo ako! Alam niyo, mayroong malamig dito, gumanon. Nung naramdaman ko yun, parang may bumaklas dito. Alam niyo, yung paggaling ko nun, instant healing talaga. Yung hinga ko na gano'n, naging nawala. Kaya alam niyo, napakabuti ang Panginoon. Ngayon, yung pangarap ko na magsundalo, nakapag-retire na ako. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Kasi yung time na yun, tinaningan ko buhay ko 3 months. 3 months. Ngayon, i-times mo yung 3 months, magiging, i-times mo sa 2, 6. Dagdagan mo 0, 60. Kaya sa Miyerkules, senior na ako. Kaya salamat sa Lord at binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay pa ng medyo mahaba. Hindi man ako totally na baka pag-serve sa Panginoon. May naging bunga naman ako na nag-share ng Word of God, si Pastor Patrick na sa Amerika ngayon. Salamat at hindi man ako totally na naglilingkod sa Panginoon ay mayroon bunga na kumbaga yung dapat niyang punuan ay napupunan ng anak ko. Kaya hindi ko nahabaan kasi baka mamulta si Pastor Rawari. Kung ikikwento ko lang talaga yung kalating araw, baka kulang eh. Salamat po sa inyo. Praise the Lord. Happy birthday po. Amen? Ang dali lang. Ano yung buhay mo dati? Before Christ, there was a time in my life. Isang pangyayari sa buhay na highlight. Anong ginawa ng Panginoon sa'yo? Highlight lang. Hindi mo kailangan basahin yung buong Bible para i-share yung gospel. Gets nyo? Next, turning point. Sa turning point po, ito lang ang tanong. What was your turning point and how did you hear about Jesus Christ? Tawagin ko si Kuya Boyet. Kuya Boyet, anong turning point? Si Kuya Boyet po, hindi namin na-imagine magbabago pa to. Pero anong turning point sa buhay mo po, Kuya? Turning point. Hindi nakakaalam sa akin, talagang napakadilim ng pinagdaanan ng buhay ko. Kasi isa akong anak na suwail ba? Lahat na yata ng ibang ginawa ni Lord sa buhay ko. Nagulat na lang ako, kasi lahat na lang ng bisyo. Alak, sugal, shabu, nagsabu ko niyan. Nagulat na lang ako 2014, almost 30 years eh. Nagdadrugs na ako eh. Umiinom ng alak, lahat ng 2014 June. Nagulat na lang ako, nawala parang biglang nawala. Hindi ko akalain na nagulat ako na yung hindi na ako gumagamit. Kahit anong pakitaan ako ng mga kumpare ko, mga barkado ko dyan sa amin. Dati kasi pag inaalok ako, tinatayuan ako ng balahibo eh. Pero nung time na yun, saan ka pupunta, sabi sa akin. Sa Batangas. Oo, kailangan mo to. Ay, wala na. Tinanggal ko na sa buhay ko yan. Nagulat ako, ba't ko nasabi yun? Sabi ko, habang bumabiya ako, thank you Lord. Talagang napakabuti mo, Lord. Kasi almost 30 years, talagang pinahirapan ako ng drugs na yan. Kaya laking pasalamat ko. Dahil binago ako ng ating Panginoon. Yun lang po. Thank you po. Amen. Simple. 30 years pinahirapan ng droga, pero nagbago. Yan daming drug addict ngayon eh. Bibigyan mo na hindi na magbabago yan. 30 years. Hello. Simula bata, gumagamit ng drugs. Pero grabe ang turning point sa buhay.
Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Next. Simple lang. Ang daling mag-share ng gospel, di ba? Ano pa? Yung tinatawag nating AD, Anno Domini. 3 positive change that Christ has made in your life. Tawagin ko si Shinet. Shinet, ikaw. Hindi ko kinausap tong mga taong to. Binigla ko lang. Wala pong kwenta yung mensahe ko pag di po kayo nakarinig ng storya ng iba Bumabago po ang Diyos ng buhay. Tama po? God is changing lives. Ano po yung 3 positive change na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay? Ayan. Good morning po sa lahat. Grabe si Lord, nandito na naman ako sa harap. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, grabe din po yung pinagdaanan ko. Pero masaya po ako at very thankful kay Lord kasi binalik niya ako kung saan ako talaga dapat. Yes, no, konting testimony na rin. I've been jailed po, nakulong ako 5 years for drugs. Ang sentensya ko po, life sentence. Life sentence plus 12-20. Para na po akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Parang wala na, hopeless. Wala na, talagang totally, wala na akong maisip. Sabi ko, para na rin akong patay. Wala, malayo sa pamilya. Nakarating ako sa big house po, kung saan dinadala yung mga convicted, mga lahat ng mga international, mga ibang lahi, lahat, kung saan galing Luzon, Visayas, Mindanao, na mga convicted, lahat yan nakasama ko. Tapos doon, pagdating ko doon, grabe, yung sentensya ko, parang dinamdam ko, parang wala na, pero doon, yung talagang doon ko pala talaga yung purpose ko sa buhay. Kumbaga, akala ko, yun na yung the end, yun na yung pero hindi pala. Parang yun pala yung pinaka, kumbaga, doon ko naramdaman yung love ni Lord sa akin dahil doon niya ako dinala sa lugar na kung saan makikilala ko siya. Sobra grabe po yung pinagdaanan ko, pero grabe rin yung ginawa ni Lord sa buhay ko. At yung pinaka-reward ko po, grabe, yung mga imposible na bagay na hindi ko naisip mangyayari, yung pong makauwi pa ako. Grabe. Sino po mag-aakala yung life sentence, makakauwi pa po sa bahay, makakasama pa po uli yung pamilya niya, at makakapamuhay po uli ng bago. At yung the best po na nangyari nga sa buhay ko doon, nakilala ko siya, nakarinig po ako ng salita niya, nag-aral po ako doon, 2 years po ako nag-aral ng basic, Christian living, natuto ko, at grabe si Lord, dahil yung mga hindi ko ginawa noon, naging praise and worship pa ako doon. Grabe. Talagang sobra po yung ginawa sa akin ni Lord, talaga as in. Tsaka di ba nga sabi po, kapag sumampalataya sa Kanya, pati yung sambayanan mo maliligtas. Kaya grabe po, buong pandemic, alam ko talagang protektado po yung pamilya ko sa Laya. Grabe po. At masayang-masaya po ako. Sana nga po, I'm looking forward po na talagang, kasi medyo iniiwasan ko pa iniiwasan ko pa yung talagang magamit po ko ni Lord sa church na to. Grabe, Ate Ari. Basta ako, masaya po ako na nandito na po ako ngayon. Sana po nga magkaroon ng chance na dito makapag-serve po ako. Grabe. Thank you, Lord. Walang sinabi yung mga storya natin. Amen? Wala kayo ibang sasabihin. Yun lang. Amen? Last. Ito po. If I had never. Halimbawa lang, hindi mo nakilala ang Panginoon. Ano kaya nangyari sa'yo? Tawagin ko si Ate Len, pang pinali.
Telen, if you had never met Christ, ano kaya? Kumuha pa ng towel eh. Kumuha pa ng towel. Tayo walang iiyak, di mapapangako. Yan, if I had not. Siguro kung hindi. Siguro kung that time na may mabigat akong mga pinagdaanan, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, pwedeng naloka na ako. Pwede siguro nanlalaki na din ako. Kung hindi ko nakilala ang Diyos sa mga panahon na yun, siguro, kasi pabigay na ako eh. Imagine niyo ilang taon, ang daming sakripisyo, ang dami. Hindi lang yung, actually hindi naman niya ako sinasaktan, pero mas masakit pa. Mabuti na nga lang, sige, bugbugin mo na lang ako. Pero yung deep inside sa puso mo, ang dami mong nararanasan. Nakikita mo yung mga anak mo. Nakikita nila yung tatay nila, makukulong. Mahuhulihan ng droga, ng pulis, dadalhin sa ano. Nagre-retreat ako. Tatawagan ako na may nangyari. Ang dami. Ang dami po. Bumaligtad yung tricycle dahil nung nagdadrive si Boyet, lasing siya. Bumaligtad po kami. Siguro kung hindi ko pinagkatiwala yung buhay ko sa Panginoon, wala na, hindi na ako dito nakakatayo ngayon. Siguro kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob para i-share sa tao na sa Panginoon lang tayo pwedeng humawak ng pag-asa. That time, actually, hindi nga natatapos eh. Kahit na tinanggap mo na ang Panginoon, andyan pa din yung problema. Pero siguro, kung hindi ko nga nakilala ang Panginoon, sa pangalawang pagkakataon, bumigay din ako. Hindi ko kailangang sabihin yung detalye na nangyari sa trabaho ko. Kung babalikan ko yun, parang isang bangungot talaga. Pero sabi ko nga, kung hindi ko nakilala that time ang Panginoong Diyos, siguro, wala na po eh. Nakakasira ng utak pag ang iniisip mo problema. Nakakasira ng buhay pag iisipin mo ang problema. Buti na lang, andyan dyan si Lord. Palagi niya akong pinapalakas. Palagi niya ako niyayakap. Yung panahon na yung kahihiyan, nakakahiya naman talaga, di ba, pag may kahihiyan ka. Pero alam niyo kung bakit ako makapal ang mukha? Kung bakit ako nakakatayo? Dahil lang sa Lord yun eh. Kasi kung di ko nakilala ang Lord, hindi niya sasabihin sa akin, anak, nilikha kita. Alam mo ba, na bago ka palang isilang, ako na yung nagbantay sa'yo. Ako na yung, alam mo ba kung ba't hindi ka namatay sa COVID-19? Nandun ako eh. Gusto ko palagi kitang ingatan. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ko lahat mararanasan. Naranasan kong walang-wala. Naranasan ko na sa loob ng 3 beses kumakain tayo, kami 2 beses lang. Gigising ako sa madaling araw, naghahanap ako ng tao, dumadaan doon, nakasilip ako sa terrace. Sino kaya yung uutangan ko? Pamasahe lang yun ha. Darating yung time, yung halagang 100 pagkakasyahin mo sa buong maghapon, minsan 50 pesos, ilang kaming kakain? 4 kami. Sasabihin ng anak mo sa'yo, ma, pwede ba tayong kumain ng tinapay? Hindi anak, bukas na tayo kakain. Dumating kami sa point na ganun. Kahit nga panis, kaya sanay ako sa panis eh. Kasi kahit panis, umiiyak ako. Sabi ko nga, ganito pala yung lasa ng panis para lang malagyan ng... Kasi maggagamot pa si Boyet, may higa kasi siya. Kailangan namin ng pera. Pambili ng gamot niya everyday. Tapos yung mga anak ko, nag-aaral, wala silang pamasahe. Bakit? Tadtad kami ng utang, nagkautang po ako ng 200,000. Paano ako nakasurvive? Siguro kung hindi ko talaga nakilala ang Diyos, wala ako dito ngayon. Mukha ba akong mayaman? Sino magsasabi na maraming beses na gusto ko nang sumuko. Pero dahil nakilala ko ang Diyos,
Ilalaban ko yung faith na yon dahil tinanim sa akin ng Panginoon na mahalaga ako sa Kanya. Lahat po ng bagay na nangyari sa buhay ko, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala ko siya. Salamat po. O, diba? Ready yan. Amen? Challenge lang. Labas natin. Last challenge. Hindi ko po ito kayang mag-isa, pero ito kaya natin gawin. Pray, care, and share. Sabihin nyo nga, pray, care, and share. Okay. Lahat tayo may istorya, tama? Na binago tayo ng ating Diyos. Number 1, dapat natin gawin as challenge, we pray for other people. Maglagay ka ng 10 tao na gusto mong ipag-pray makakalala sa Lord. And then every now and then, tanungin mo yan, what can I pray for you? Anong gusto mong ipag-pray ko para sa'yo? Then, sasabihin nila yung gusto na ipag-pray. Tapos, i-check mo kung nasasagot yung panalangin. Kaya nyo bang gawin yun? Sa tao? Diba? Sabihin mo, I'm praying for you. Sa paanong paraan mo gustong ipanalangin kita? Ganun gawin natin. Genuinely ask for prayers. Mag-ask tayo sa tao. And then, care. Genuinely po magpakita tayo ng concern. Pwede nating ilabas. Magkape tayo. Mag-Dunkin Donut tayo. Labas tayo sandali lang. Punta ka sa bahay, dito ka maghapunan. Sama yung pamilya. Mga ganong act of love lang. Simple lang. Hindi naman natin kailangang bigatan eh. Tapos, share. Pray, care, share. Anong i-share mo? Yung sinabi natin kanina, hindi nyo kailangan ng sobrang daming verses para i-share ang gospel. Share mo lang yung storya mo. Yun lang. Tapos dalhin mo sa church. Bahala ang Panginoon sa tao na yan. Naniniwala kayo? Kaya natin gawin yan. Ang dali lang. Pray, care, and share. Amen? Lahat po tayo, yuyuko. Wag na po kayong tumayo. Yuko lang po tayo, mananalangin po tayo sa ating Diyos. And as we sing this song, let this song just minister to you. I know God is talking to you today. Hallelujah, hallelujah.